Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago natin pag-usapan itong nasa ating screen, ito po kasi post ni Henyo Master Joey De Leon. Na alam nyo naman kapag nagpo-post si Henyo Master Joey De Leon, kinakabahan yung kabila. Para ba napapraning? Mga tamang inala na iniisip agad nila, patama. Patama sa kanila itong mga post ni Henyo Master Joey De Leon. Kaya mga mga paranoid na, mga napapraning na every time na merong bagong post si Joey De Leon. Pero bago natin pag-usapan tong ibig sabihin mga kababayan, kasi merong ibig sabihin yan si Joey De Leon kapag nag-post, may ibig sabihin yan, may mas malalim na ibig sabihin, di katulad ng iba. Hindi pinag-iisipan yung mga pinaggagawa. Title na nga lang, palpak pa Pati ba naman yung title, ano bang tawag doon, yung logo, palpak pa rin. Ibahin nyo si Henyo Master Joey De Leon. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin etong si Harry Roque mga kababayan. Yan si Harry Roque. Tatay ni Models of Manila. Tatay daw yan ni Models of Manila kasi hawig naman. Hawig ba? Hawig ba sila? Lagi niyang tinasabi tatay niya raw yan. Si Daddy Harry. So itong si Daddy Harry mga kababayan, nako nagdadadakdak dyan sa kanilang programa dyan sa Sunshine Media. Ba't boy pa to? Sunshine Media. Bago ba to? Bago siguro to kasi yung SMNI pinagtatatanggal na ng YouTube. Pati Facebook ata pinagtatatanggal yung mga mga social media platforms ni Pastor Kibuloy. Etong si Pacquiao. Bakit Pacquiao? Di ba Pastor, Apollo, si Kibuloy, PACQ. Di Pacquiao. Hindi ko po siya minumura. Baka sabihin niyo minumura ko. Siya naman naglagay dun Kung napanood niyo yung basketball nila dati, yung nag-score siya ng 100 plus. Grabe. Dinaig pa si Michael Jordan at si Kobe Bryant. Pero mo 107. Yung iba pa nga 137. So ito sa basketball tournament nila, dyan sa kanilang simbahan, grabe, nakasulat sa likod niya PACQ. So binasa ko Pacquiao. So siya nag-invento noon, hindi ako nagpangalan sa kanya. Pastor Apollo si Kibuloy Pacquiao. Pero napansin ko lang nung susunod na tournament nila, susunod na laro, hindi na Pacquiao, ACQ na lang mga kababayan. Siguro napansin niya, mali ata nalagay ko sa likod ko kasi pag binasa nga naman yung PACQ Pacquiao. Parang minumura na ako na ito, napansin niya. So yung susunod na, yung mga sumunod na laro, ACQ na lang, tinanggal na yung P. So ito nga social media platforms ni Pacquiao, yung mga SMNI pinagtatanggal na. At ito buhay pa pala, meron pa pala silang ginagamit itong Sunshine Media. Baka nabalik ba? Paki-correct nga po ako. Paki-comment nga kung naibalik yung mga social media platforms, yung YouTube, yung Facebook. Hindi ko po kasi alam hindi ko na nasundan Pero alam ko na take down. At ito panibago siguro tong Sunshine Media. Well anyway, ito po si Daddy Harry. Ito po nga daddy ni Models of Manila. Nagpupuputak diyan sa kanilang programa dahil merong lumabas na ads tungkol sa sa charter change. Etong mga to, isa na to si Daddy Harry na kumukontra sa charter change. Kaya naglumabas yung yung ads tungkol doon. Nako, nagsisigaw. Galit na galit, gustong manakit. Dyan sa kanyang programa, dyan sa Sunshine Media. Ito, pakinggan natin. Alam niyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Galit na galit, nabubulol tuloy. Relax lang. Relax lang kasi Daddy Harry. Galit na galit nabubulol tuloy Oo nga, ano ba yan? Uy, meron pa may echo pa Oo nga. Yung mga alam mo, bilib talaga ako dyan sa mga anchor dyan dyan sa SMNI. Para mga oo nga. Para mga echo oo nga.
Narinig niyo ba yun? May nag-uong sa Gedli. Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Oh. Patay itong nananahimik na MTRCB, dinamay pa. Sige, tuloy natin para malaman natin ano ang pinaglalaban nito. Ano pinaglalaban nito ni Daddy Harry? Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din na isang kongresista. Yun, no? Galit na galit eh. Yung ilong, tingnan yung ilong, oh. Ang laki ng ilong, umuusok na yung ilong eh. Bakit yung gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TVAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Yun. Galit na galit. Galit na galit si Harry Roque. O dahil bakit na may ads? Bakit nyo raw ginagamit ang pera ng taong bayan? Pero hindi na natin pag-uusapan yan na yung charter change. Medyo mahabang usapin pa yan. Ang gusto kong talakayin dito, pati MTRCB ay dinamay ni Daddy Harry. Naglabas po kasi ng ng statement itong MTRCB tungkol dito sa sinabi ni Daddy Harry, ni Harry Roque. Ito po, ilalagay ko po sa ating screen. Ayan po mga kababayan. Ayan po yung statement ng MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board, under the Office of the President of the Philippines. Ito po ay nilabas nila kahapon, ika-16 ng Enero 2024. Eto, makinig ka, Harry Roque. Bago ka mag-ngak-ngak dyan, eto dapat inalam mo muna. Kasi pati MTRCB, nabanggit niya doon sa programa, di ba? Ngayon, eto para malinaw dito kay Harry Roque, babasahin natin etong statement ng MTRCB. EDSA puwera ad, hindi saklaw ng MTRCB. Yan, malinaw na malinaw Yung EDSA puwera ad na napanood ni Harry Roque, na ikinagalit niya, yung umusok yung ilong niya, pati tenga niya, dahil napanood niya raw sa primetime. Ayan, hindi yan saklaw ng MTRCB. Bilang tugon sa panawagan ni Atty. Harry Roque na imbestigahan ng MTRCB ang pag-ere ng TV commercial na EDSA puwera, nilinaw ng board na wala itong otoridad. Makinig ka. Makinig ka, Daddy Harry. Ay, Models of Manila, sabihan mga itong daddy mo. Wala itong otoridad, itong MTRCB, na suriin at eksaminin ang mga commercial at advertisement maliban sa mga itinuturing na publicity materials, promotional material sa ilalim ng Presidential Decree PD No. 1986 at ng implementing rules and regulations nito. Ayon sa Presidential Decree No. 1986, tinutukoy ang publicity materials bilang anumang material na ginagamit upang magkaroon ng interes sa publiko sa isang motion picture o television program tulad ng television commercials, movie at television trailers, print advertisements, still photos, photo frames, leaflets, posters at billboards at iba pang kaugnay na media. Dahil ang nasabing material ay hindi tinuturing na publicity material ng anumang motion picture o TV program, hindi ito saklaw ng MTRCB. Ayan. Sa halip, kinikilala ng board ang otoridad ng Ad Standards Council ng Pilipinas o ASC bilang regulatory body na responsable sa pagsusuri ng advertising at brand communication materials sa lahat ng media upang mapanatili ang interes ng mga mamimili at tiyakin ang tapat, makatarungan at responsableng advertising. So yan, Daddy Harry. Hindi sakop ng MTRCB yan.
ang nakakasakop dyan ay itong ASC, itong Ad Standards Council ng Pilipinas. Doon ka magreklamo. Hindi sa MTRCB. Kasi kung trabaho ng MTRCB yan, malamang pinag-aralan na nila yan. At kung ito ay hindi ayon sa batas, malamang hindi yan na ipalabas. Pero kasi nga, hindi nga kasi ito under ng MTRCB. Ang questionin mo, itong Ad Standards Council ng Pilipinas. Daddy Harry? Yan kasi dakdak ng dakdak eh. Minsan kasi alam niyo mga kababayan, kapag feeling mo sobrang galing mo na, kala mo alam mo na lahat. Kaya ito, para lang sa kaalaman ng lahat, hindi po sakop ng MTRCB itong problema ni Harry Roque. Kung nabanggit naman yung MTRCB, mali siya ron. Siya yung nagkamali. At niliwanag lang ng MTRCB para hindi kayo mailigaw ni Daddy Harry. Ang may sakop ng problema ni Harry Roque ay itong Ad Standard Council ng Pilipinas. So yan po ang dapat sumagot dito sa sa pinaglalaban. Sa pinagdadaanan ni Harry Roque. So ayun mga kababayan, malino na po yan, hindi po saklaw ang EDSA Puwera Ad ng MTRCB. Kasi kung saklaw ng MTRCB, ang kumilos na ang MTRCB. Dahil ang MTRCB hindi pa kuya-kuya-ko yan. Ginagawa nila ng maayos yung kanilang trabaho. Hindi katulad ng iba dyan. Papetiks-petiks, pa-cute-cute lang. Ibahin nyo ang MTRCB. Kaya salamat kay Chairperson Lala Soto sa maayos at mabuting pamamalakad dyan sa MTRCB. Alright, so ito mga kababayan, balik tayo dito sa sa pinost ni Henyo Master Joey De Leon. Ito mga kababayan. Alright, yan. Sa mga napapraning, kapag nagpo-post sa inyo Master Joey De Leon, ito hindi naman to patama sa inyo. Hindi po ito patama. Huwag po kayong kabahan. Huwag po kayong mapapraning. Huwag po kayong mapaparanoid. Kasi mga kababayan, ito, yung post na inyo Master Joey De Leon, mapapansin ninyo, dalawang magkabilang corona po ng hari yan. At ito letter E at letter B naman, Itbulaga, EB. At ito yung caption niya mga kababayan, EAT BU1A5A. So pag binasa mo po yan, Itbulaga. At syempre may pirma ng creator. Baka kasi angkinin na naman na iba eh. Baka angkinin na naman eh. Kaya may pirma na Joey. Baka kunin na naman ng yan, kabila. Hindi nyo na makukuha, may pirma na yan. Pirmado na agad. Itbulaga. Ano ibig sabihin itong nandito? Dito po sa drawing niya sa t-shirt. Sabi niya, ang gitnang letra ng nakasulat na yan ay yung letter U. Yan mga kababayan. Kasi kung bibilangin mo to 1, 2, 3, 4, 5. Pabalik 1, 2, 3, 4, 5. So yan, yung you, ang ibig sabihin daw niyan ay you. Ikaw. Kayo. Itbulaga is not complete without you. Ayan. Pumapag-ibig. Pumapag-ibig na sa inyo Master Joey De Leon. Malapit na kasi Valentine's February. So pumapag-ibig na sa inyo Master Joey De Leon. Kaya hindi raw kompleto ang Itbulaga kung wala kayo. Kaya maraming salamat daw sa lahat ng Dabber Cards. Sabi niya, I love you. Ayan. Talagang malapit na ang Valentine's mga kababayan. Pumapag-ibig na si Henyo Master Joey De Leon. Ayun na may pag-ibig sa lahat po ng mga legit Dabber Cards. Talagang sobra-sobra pasasalamat niya
sa lahat po ng sumusubaybay, tumatangkilik sa number 1 noontime show sa buong Pilipinas. Ito po ang Eat Bulaga. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.